At syempre dahil tayo ay gumagawa ng content, lalo pag sa outdoor walang mga saksakan, napaka-importante nito, lalo itong mga drone na to at mga camera. At ayun, tinry ko na rin itong pang camping nating fan, gumagana rin siya, ayan nagre-red, so ibig sabihin charging siya. Isusunod naman natin itong ating laptop. So ito medyo mataas-taas to kasi medyo malaki yung ating laptop. So, at ayan na nga, kumakain lang siya ng ilang watts yan? 20, 30, so yun, nasa 25 pala yung pinakamagandang features nito. Bukod dun sa mga saksakan niya, pwede mo siyang i-charge gamit ang ating Okay, welcome back sa ating channel at tayo ay mag-unbox na naman po. At sure akong napakalaking tulong ito pagdating sa mga nagka-camping dyan. So tulad natin, back to camping na naman po tayo. Kahit na tag-ulan, tuloy pa rin. At ito na nga, kung nabibiling kayo sa power bank pagdating sa camping at mabilis malobat, ito na ang solusyon. Ito ay ang Tilex Portable Generator Power Station na mayroong 45,000 mAh at merong lithium battery. At syempre, ang isa sa maganda dito, pwede kang magsaksak ng mga 220 volts. Pero syempre, ang susubukan natin dyan ay ang ating laptop. Kasi ang nakalagay dito ay hanggang 150 watts lang siya. At pag sumobra doon ay baka bumigay na yung pinaka-unit natin. So tara, buksan na natin. Ito na nga siya, hindi naman pala ganong kalakihan, kasyang-kasya sa bag. At saka, ang ganda ng design, parang bilugan lang na parang minion ng datingan. At ayan, kung titignan nyo, meron siya mga exhaust sa bawat gilid, so hindi tayo mahihirapan pagdating sa mga overheat problem. At tignan pa natin kung anong meron sa box. Ayun, meron tayong pang power supply dito, itong adapter niya. So meron pa ba dito? Ayun, meron pa tayong nakikita ditong manual. At ayun, yun lang ang laman ng box, wala nang iba. Pero sige, tignan na natin itong pinaka power supply kung ilan ang kayang ibigay na voltage ito. So ang nakasulat dito ay 15 volts lang. At syempre, napanood natin sa mga ibang nagre-review nito. So kaya daw nito mag-charge up to 8 hours. So bago mapuno yung pinaka power station natin. Okay, tignan na natin yung mga port na nandito. Ayan, kung makikita nyo, meron siyang tatlong port para sa USB. So dalawa para sa mga slow charging natin at saka yung orange para naman sa fast charging natin. At saka yung dalawa namang port dyan sa baba, yan yung maliit na pwede yung saksakan ng pinaka-charger nyo, isang input at output. At may maliit dyan na nakikita yung Type-C. Mamaya papakita ko kung anong gamit yan at napaka-importante yan pagdating sa gantong klaseng power station. Ayan, yung bawat gilid, meron tayong exhaust dyan, labasan ng hangin. Ito naman yung pinaka-ilaw natin, pang emergency light, mamaya i-on natin yan. At ayan, kung makikita nyo, i-on na natin siya. Ayan, meron siyang laman at meron ngang 50% charge yan. So, syempre, factory default yan. So, ito naman yung pinaka-ilaw natin, didiinan lang natin. Ayan, pag in-on yan, mag-on yung pinaka-unahan. So, kada pindot nyo, merong tatlong option yan. Hihina, lalakas, at saka yung pinaka-last natin, yung pinaka-SOS. Syempre, pang emergency yan. At kung gusto nyo nang patayin, diinan nyo lang ulit yung pinaka-light switch dyan. Okay, next naman natin itong pinaka-AC natin. Yung pinaka-saksakan natin ng 220 volts. So, dyan natin pwede saksak yung mga laptop natin. Basta hanggang 150 watts lang ang capacity niya. So, pag sumobra ka doon, hindi na siya gagana. So pag naka-on yan, lalabas dyan kung ilang watts ang mga nakasaksak na dito. So tandaan lang natin, hanggang 150 watts lang tong nabili natin. At pag sumobra ka dyan, magte-turn off siya mag-isa. Okay, test na natin yung mga port kung talagang nag-charge ba to o hindi. Syempre, ang una-una natin iti-test dito kung nag-charge siya gamit yung pinaka-adapter natin. So punta tayo doon sa pinaka-input. So doon yung isasaksak yung pinaka-charger natin. So tignan natin kung, ayun, gumagana. Kung makikita niya sa pinaka-LCD screen natin dyan na maliit, nagcha-charge siya hanggang mapuno. So meron na siyang 50% na power. So hintayin lang natin mag-full yan. At ayan na nga, nag-full charge na siya. So ngayon, una natin ititest itong portable monitor natin na kailangan ng power. Pero maliit lang naman to. Pero syempre, susubukan natin. Isasaksak natin siya sa ating AC. Okay, turn on na natin. At ayan na, nag-power on ang ating portable monitor. So kumakaya lang siya ng 10 watts. So umaandar siya, nakikita nyo naman. At syempre, isusunod naman natin itong ating laptop. So ito medyo mataas-taas to kasi medyo malaki yung ating laptop. So depende sa size ng laptop nyo kung ilan ang kakainin sa kanyang power. So ito, saksak natin, on na natin. Tignan natin kung ilan ang kakainin. Ayan, kung makita nyo yung wattage niya, tumataas talaga.
So yun, naglalaro siya sa 90 pataas, pababa. So nagpa-fluctuate siya pa iba-iba, no? So isasabay ko na rin ang charge tong pinaka-phone natin. Tignan natin kung bibigay ba siya o hindi. Okay, saksak na natin. Pero kung iisipin nyo, maliit lang naman ang kinakain na power pag nag-charge ka ng phone. So yan, so hindi naman siya gaano maabot hanggang 150. So depende talaga yan sa ating laptop. Pero syempre, pwede na yan. Lalo pag nasa outdoor ka o kaya nasa bakasyon at meron kang kailangan gawin sa iyong trabaho. Ayun, nilipat ko rin ang port, no? So ganun pa rin, naglalaro lang din sa ganung wattage ang ating monitoring. At syempre, itatry ko rin itong madalas kong dalhin sa labas. Ito yung aking ROG. So ito, mabilis lang malobat, lalo pag mga AAA ang mga ginagamit kong games. May nabibili namang mga power bank itong ROG na to, pero kailangan ng mas mataas na wattage. Pero syempre, dahil meron na tayo itong Tilex, itry na rin natin, tignan natin kung kakayanin. At ayan na nga, kumakain lang siya ng ilang watts yan? 20, 30, so yun, nasa 25 hanggang 30 watts ang kinakaya ng kanyang power. So yun, pwede sa labas, pwede maglaro, pang extend ng oras. At syempre, dahil tayo ay gumagawa ng content, lalo pag sa outdoor walang mga saksakan, napaka-importante nito, lalo itong mga drone na to, tsaka mga camera. So napaka-importanting ma-charge natin to, lalo pag nasa labas na, kasi pag nalobat na, tapos ang pag-video natin. So itatry natin dito sa ating battery pack na meron tayo. At syempre, AC ang ating gagamitin, at gagamitin natin yung binili nating adapter na galing sa Ugreen. Ito ay 100 watts adapter, so para matry na rin at pwede na rin nating saksakan ng iba pang gamit. Okay, saksak na natin. Tignan natin kung gagana ba siya. Ayun, nagcha-charge. So kahit nasa bundok tayo at walang saksakan, makakapagpalipad tayo ng mas maraming beses at magkakaroon ng mas maraming view, lalo na mga aerial shot natin dyan. At syempre, dahil meron nga tayo nitong 100 watts na adapter, pwede ka na mag-charge ng kahit ano dito, kahit battery pa ng mga camera o kaya cellphone, dahil itong adapter natin ay merong maraming port din ng mga Type-C. So pwede to dahil nakasaksak lang siya sa ating AC. So kahit hindi na natin gamitin yung pinaka-port natin dyan na nakalagay sa Tilex. At ayun, tinry ko na rin itong pang-camping nating fan. Gumagana rin siya. Ayan, nagre-red. So ibig sabihin, charging siya. So pwede mo nang gamitin ito. Napakalakas itong fan na to na nabili natin. So pang-camping na, pwede mo pang gamitin kahit walang kuryente. So solve na solve, lalo pag mainit. Sa design naman, titignan nyo yung pinakalaki niya. Ay, yung pinakaliit pala. Talagang hindi siya ganun kalaki. Napaka-discreet lang ng size niya. Pwedeng ilagay sa bag. Kung titignan nyo nga, mas malaki pa yung pinaka-camera natin o mas mahaba pa. At kung titignan nyo naman dito sa size ng ROG natin, mas mahaba pa rin siya. Kung titignan nyo, halos kasing laki lang siya o kasing height lang ng pinaka-drone natin. So pagdating sa pagiging portable niya, so saktong-sakto lang talagang size siya compare doon sa mga naglalakihang naglalabasang power station ngayon. At yun, hanggang dito na lang po tayo. Pero syempre, bago matapos, ito pala yung pinakamagandang features nito bukod doon sa mga saksakan niya. Pwede mo siyang i-charge gamit ang ating Type-C charger. So lalo pag meron kang 100 watts dyan sa bahay na saksakan, mas mapapabilis ang kanyang charging. So dating 8 hours, baka maging 6 hours na lang siya. At ayan, pag sinaksak nyo nga yung pinaka 100 watts natin doon sa pinaka Type-C niya dito, mapapansin nyo sa pinaka monitor sa maliit na LCD dyan, lalabas yung word na in. So ibig sabihin, hindi lang siya pang output, pwede na siyang in. So ang ibig sabihin lang niya, nagcha-charge siya. So mas mabilis, mas mapapabilis, lalo pag mas mataas pa sa 100 watts yung pinaka-adapter natin. Okay, hanggang dito na lang po tayo. Thank you for watching. Please like and subscribe and hit the bell button para po ma-update pa tayo sa mga susunod nating video. Goodbye and God bless. Ciao!